Magandang hapon mga kababayan, magandang gabi sa Pilipinas. Kumusta po sa inyo lahat? Atin pong pag-usapan ang napapabalitang planong pag-imbestiga. Actually, may schedule na mga kababayan. Ang pag-iimbestiga, it's an emergency session sa Senado. Ito pong si Manang Aimee Marcos mga kababayan ay nakikialam na naman po. Parang pabida po itong si Manang Aimee. Pabida, parang kulang po sa pansin. Yan po ang tingin natin. Nagpapapansin dahil mukhang tagilid sa eleksyon mga kababayan, sa nalalapit na eleksyon. At gusto nyo nga pong paimbestigahan daw ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Nako, mga bakit dato yan, makibibiyang. Nakikialam tong President Sister, mga kababayan. Ang malinaw dyan, mag-i-eleksyon. Mahina po siya. Tagilid po siya. Wala po siya sa top 12. Alanganin. Kaya ang tingin po natin, this is more on politics mga kababayan. Pinopolitika niya po. Dahil alanganin po siya, gusto niya po mag-grandstanding, hoping na ang iisipin ng mga DDS, na buti pa itong si Madam Aimee Marcos, na concern siya kay Tatay Digong. Iyan po nakikita natin dyan. Pero maniwala ka. Marami po sa mga DDS ang alam po nilang mapagbalat kayo ang President Sister. Hindi po sila naniniwala dyan. Kaya kahit na anong gawin ni Senator Aimee Marcos, I don't think na mabubudol niya ang mga DDS. Hindi niya ba naalala nung sabihin ni Sal Panelo? Kailan ba yon? Na balat kayo pala. So yan ay pagbabalat kayo. Sabi pa ni Sal Panelo, lokohin mo ang lelang mo. Nako, ang sakit naman. So alam ng mga DDS, marami po sa kanila. Ang alam po nila is ito po ay nakikipagplastikan lang sa mga Duterte dahil boto lang, votes ang kanyang kailangan. Kaya gagawin niya ito. Hindi ko po maintindihan itong kapatid ni BBM mga kababayan. Ang tingin ko po, pag ginawa po nila, pinagpatuloy po itong investigasyon na ito sa Senado, mas lalong gugulo po ang ating bayan. Parang magigising po itong mainit na salpukan ng mga Pilipino. Ito po ang nakikita natin dito. Kung bakit gagawin pa niya ito. Actually, this is just a waste of time and money, mga kababayan. Useless naman na investigasyon dahil ang kanyang paiimbestigahan ay wala na sa Pilipinas. Nasa The Hague na. Kaya wala ring silbi itong investigasyon na to. Ang mas dapat inuuna yung impeachment ni Sara Duterte kahit na ano-anong sinisingit ng matandang ito, itong si Aimee Marcos mga kababayan. Mas mahalaga ang impeachment ni Sara Duterte kaysa dito sa probe na ito na sinasabi niya, ang pagkaka-aresto ng former president. Mas inuuna pa niya yan mga kababayan. Parang nagpapabango po siya sa mga DDS, sa Duterte family. Ang alam niya po siguro na maniniwala sila sa kanyang mga pagbabalat kayo, sa kanyang pakikipagplastikan. Pero alam po natin na yan po mga taga-Davao, mga DDS, hindi po maniniwala sa kanya. Alam po nila na ito po ay laro niya sa politika. Pag-grandstanding lang po ito dahil malapit ng eleksyon. Kaya ipinapakita niya na concern siya kay sa Tatay Digong niya. Concern si bakit Aimee Marcos mga kababayan.
Yan ang pinapakita niya. Yun nga, nakikipagplastikan sa mga Duterte, pero alam naman ng mga DDS at pamilyang Duterte na ito ay pagbabalat kayo. She's a great pretender, mga kababayan. Hindi po ako maniniwala na talagang sumusuporta ito sa Duterte. Dahil lang sa politika kaya ginagawa po niya ito, mga kababayan. Napaka liwanag naman. Wala. Nagsasayang lang tayo ng pera ng mga Pilipino. Sinasayang lang natin ang buwis ng taong bayan. Useless naman ang tatalakayin. Tatalakayin daw in aid of legislation ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Digong. Wala, mga kababayan. Iba na ang naiisip ni Manang Aimee, mga kababayan. Dahil nga po sa maalanganin po siya sa surveys, kaya po, I think gagawin niya ito. Gusto niyang magpasikat. Gusto niyang pumunta sa kanya yung spotlight dahil mag-i-eleksyon, mga kababayan. May style pong ganito itong si Manang Aimee. Pero mga kababayan, wag po natin suportahan ito. Isa po itong traditional politician, isang trapo. Tingnan nyo yung mga style niya, opportunista din. Gusto niyang maging malakas both sides sa parte ng kanyang kapatid at sa parte ng mga Duterte. So, kalukuhan po itong ginagawa niya. Wala po siyang paninindigan sa pula, sa puti, mga kababayan. Hindi po ganito. Hindi po magandang isang klase ng politikong ganito kay Aimee Marcos. Kaya sa ating po mga kababayan, wag po nating iboto yan. Isang trapo, traditional politician, sa pula, sa puti, mga kababayan, ang laro niya. Yan. Yan ang napabalita. Napabalita na paiimbestigahan niya. Meron na pong schedule sa March 20th. Sa March 20 po ang schedule ng probe. So wala na naman. Wala na naman yung investigation. Wala na naman yung impeachment. Mas inuuna pa nila ito, mga kababayan. Mukhang hindi po yata ito tama. Dapat mas priority ng mga Pilipino na makita na magkaroon ng impeachment trial sa Senado. Hindi yung pagkakahuli, hindi yung probe na yan. Dahil sinunod naman, ayon kay Press Officer Claire Castro, sinunod naman nila, ipinatupad ang batas sa pagkakaaresto ng Pangulong Duterte, former president. Ano pa bang question dyan? Wala na yung tao. Mas lalo lang na, lalaki ang apoy, ang gulo among the Filipinos. Wala, palalakihin lang ni Aimee Marcos ang gulo ng mga Pilipino. I think this is not necessary at this point, mga kababayan. Hindi ko ba alam sa senadora na to? Agaw pansin, agaw eksena, dahil mag-eleksyon at mahina siya. Wala po siya sa top 12, mukhang labas po siya sa 12. Kaya gumagawa po ng paraan para mapansin ng taong bayan. Sana po'y maging mautak tayo sa pagpili. Huwag po nating iboto ang mga pro-China candidates ni Duterte. Huwag po nating iboto ang mga trapo na kagaya ni Aimee Marcos. Yan, marami po silang mga traditional politicians. Yung mga Cayetano na yan, Pia Cayetano, Lito Lapid. Yung mga yan, of course, walang buboto kay Pastor Kibuloy. Isang nakakulong, ibuboto mo, may mga kaso. Nako. May sira na lang po ang buboto dyan. May sira sa tuktok. Ang buboto kay Pastor Apollo Kibuloy. At marami pa po. Kailangan po nating salain itong mga kandidato. Huwag bumoto
sa mga pro-China ng mga Duterte. Huwag ding bumoto sa mga traditional politicians. Mga kababayan, kaya maging utak po tayo sa pagpili. Piliin po natin ang mga makabayan. Diyan sina Di Angelo, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Arlen Brosas, Franz Castro, Sani Matula, sino pa ba? Leody de Guzman, Luke Spirito, yung po mga makabayan. Wala po tayong regrets pag sila po ang naupo to pong mga makabayan na kandidato. Pero kung yan na naman ang ibabalik niyo sa pwesto, mga trapo, mga tao ni Duterte, nako, walang pagbabago sa ating bayan. Wala tayong makikitang magandang kinabukasan. Walang bagong Pilipinas kung ito na naman ang ibabalik po natin. Dapat piliin po natin ang mga bagong mukha sa politika. Yung po mga makabayan. Alright, I think ito lang muna ngayon. Mga kababayan, tignan po natin kung matutuloy nga itong probe ni bakit Amy Marcos. Kung itutuloy nga nila, matutuloy ba ito? Sana wag nang matuloy. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang gabi. Please subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan. Maraming salamat. Mabuhay ka, Pilipino.